Opo, ano ba 'to nabasa kong news ngayon na kung saan willing si Marcos Jr. na makipag-dialogo, what it means willing siyang lumuhod sa harap ni VP Sara para daw para sa ano to? Para for public and pambansang interes. Oy, ngayon mo lang naisip 'yan. Ang dami mo nang nagawa sa pagyurak sa mga Duterte. Ano to? Kachipan? Kaipalan? Naku, BBM. Ewan ko ba kung merong pang maniniwala sa mga sinasabi mo because you are very known as Bodol Man. Ito ka, bibig, baka sabihin nyo naman sinisiraan ko si BBM. Hindi ka, bibig. Yan ang statement ni Dave Gomez. Ay, Dave Gomez, remember PCO yan? PCO yan ha, ayon kay PCO, Dave Gomez. Ay, Presidential Communication Office Acting Secretary Dave Gomez nung kung ano ang sabi ni VVM. Nako, eto kabibig ha. I-share ko sa inyo, baka sabihin mo gawa mo naman kabibig yan. Gusto mo salaan si Marcos? Hindi, oy. Hindi ako magawa ang story dito walang ebidensya. Ito Yan Yan Ano? PBBM bukas na makipag-usap kanino man, kahit kay VP Sara. O, di ba? Anong ibig sabihin? Gawa-gawa ko na ang istorya niya. Hindi ko yung gawa-gawa. Nabasa ko talaga yan na si BBM ay ready na nakausapin si VP Sara. Kahit si VP Sara para maging maayos ang Pilipinas. Maniniwala kayo? Ako hindi ako maniniwala dyan. Hindi ako maniniwala dyan, mga kabibig. Alam mo naman ang mga kadramahan nila. Mahilig sa drama. Alam mo na ang Pilipino. Si BBM, mahilig sa drama. Alam mo naman, nung kasagsagan ng election, ang daming drama niya. Marcos Jr. bukas na sa dialogo kay VP Sara para umano sa unity ng bansa. Anak ko, unity na naman ng bansa. Alam nyo, ang unity ba? Parang parang ang lumang tugtugin. Gamit na talaga yan nung panahon ng election. Ngayon, ang mga tao hindi naman maniniwala. Bukas si Pangulo Marcos Jr. sa pagkipag-usap kay Vice President Duterte alang-alang sa pagkakaisa at pambansang interes. Nako, pagkakaisa, pambansang interes, pinakulong mo nga ang tatay ni VP Sara, si Pangulong Duterte sa ICC. Paano magkaroon kayo ng dialogo? Paano yan yung pagkakaisa at pambansang interes? Kasi nakikitaan mo na ang ekonomiya ng Pilipinas bagsak na bagsak at ang nakita mong solusyon ay mag-uniteam ulit. Naku, Bongbong Marcos, ang baho ng hininga mo. Ito ay binigyang diin ng Malacanang sa gitna ng umiinit na tensyon sa politika. Ayon kay Presidential Communication Office PCO Acting Secretary Dave Gomez, ilang ulit nang sinabi ng Pangulo na hindi ito nagsasara ng pinto sa sinumang nais makipagdialogo, lalo na kung ang layunin ay kaayusan, katatagan, at pagkakaisa ng sambayanan. Di nga. Nilinaw niya na nanatiling bukas ang Pangulo kahit kay VP Sara bilang bahagi ng pagsusumikap na panatilihing matatag ang pamahalaan. Wow! I'm sure takot na si BBM kasi sa latest survey ngayon kabibig, Luzon, Visayas, Mindanao, si VP Sara ang gustong maging presidente sa 2028. So, kailangan talaga si BBM ay didikit ulit kay VP Sara kasi takot na si BBM na kung si VP Sara ang uupong presidente bilangguan din si BBM. Agad diretso ito sa kulungan. So, ngayon, gagawa ng mga little steps si BBM na makipag elbow-elbow kay VP Sara or baka makipag-ayos kay VP Sara, luluhod kay VP Sara, hihingi ng sorry. Hindi ka BBM. Hindi siya sarado sa pagkipag-usap. Si Sara Duterte ang nanatiling Vice Presidente ng Republika ng Pilipinas at bukas ang Pangulo sa dialogo ng sinumang alang-alang sa pambansang interes. Matatandaan nagkaroon ng lamat ang samahan na Pangulong Marcos Jr. at VP Sara matapos ang sunod-sunod na issue ng sa politika na lalo pang tumindi ng dahilan
dalhin ng pamahalaan sa International Criminal Court ang kaso laban sa ama ng Vice President na si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Sabi ng isang netizen, dialogue may be possible if you will reveal the mastermind. When the clown moves into a palace, he doesn't become the king. The palace becomes a circus. To see is to believe. Dialogue in your dreams. VP Inday Sara can sing the same song. Ito pa. Sabi ito pa sabi ng ibang netizen. His role as always as ribbon cutter of PRRD's project. Don't burn twice by the same flame, BBN. Dialogue with the traitor. The damage has been done. No way kung ako kay VP Sara. Budol yan. Alam mo naman, budol king yan. Never let the same dog bite you again. The damage has been done. Don't trust the snake that once betrayed you. Another round into dust. No thanks. Gamito nasad ka. Bring home Tatay Digong first. Sabi ni Awing Mas Agudera. Sabi niya, bring home Tatay Digong first, then we will have a good dialogue. Posible ka, Bibig, di ba? Posible yan, di ba? Pero sa dami ang atraso ni BBM kay VP Sara ba, ang kapal talaga ng pagmumukha ni BBM no na open ang kanyang pinto kung sino man gusto makipag-dialogo sa kanya, including VP Sara. Kapal ng pagmumukha ni BBM. Knowing na, I'm sure naman na hindi si VP Sara makipag-dialogo sa kanya. Diba? So, ano ba? Estilo lang nila yan para sabihin mabait sila, walang galit ang kanilang mga puso, para sabihin ang presidente ay walang tinatanim ng galit sa puso, na handa makipag-ayos para sa pambansang interes. So, pinamumukha nilang masama si VP Sara. Pinamumukha nilang demonyeta si VP Sara, bratinela si VP Sara, kung hindi ito gagawin ni VP Sara na makipag-dialogo kay BBM. Pero si VP Sara hindi niya madadala sa mga kadramahan yun. Minsan nang si VP Sara ay ginawa niyong uto-uto, ginawa niyong laughing stock sa inyong mga friends, pero ngayon hindi, never again, sabi ni VP Sara. Ayaw na niya. I think, Baby Sara, kahit pangmumukha ni Marcos, ayaw yung tingnan eh. Feel ko talaga ha. Feel ko talaga. So, Bibi, wala nang chance na makipag-ayos or maging maayos kayo ni Bibi Sara. Wala talaga. Baka kayo ni Amy Marcos, kasi si Amy Marcos, ading ko, anong nangyari sa'yo? Umuwi na tayo. Ading ko. Di ba? Baka si Amy Marcos, at ikaw, pwede pang ayos kasi magkapatid kayo. But for Bibi Sara, hindi na yun. Baka magalit si Basti, si Polong, si Kitty, at ibang pa mga DDS supporters. Baka magalit pa kay Bibi Sara. Baka i-chapwer si Bibi Sara kung makipag-ayos kay BBM. Hayaan niya lang magtrabaho si Bibi Sara sa Office of the Vice President. At si Bibi Sara, hayaan na lang po niya si BBM magtrabaho. Tingnan na natin kung sino ay mas maraming achievement pagkatapos ng mga termino nila. Ay, yan. Baka si BBM ba na ano ba man? Baka si BBM natakot na rin. Bakit ka bibig? Ito ang nakita ako bibig pa. Ito ha. Sa latest survey ngayon. Survey na naman yan. Oo, mahilig din sa survey. Kabibig ha. Ito yung survey ngayon. Ito. Nako. Yan. Yan kabibig oh. 21% mga Pilipino nahuhusayan kay Bongbong Marcos. Wow. Meron pa rin naniniwala. Meron pa rin naniniwala ka, Bibig, no? 21% ng mga Pilipino nahuhusayan kay BBM. On what way? Ewan ko. Oy, paano naging mahusay si BBM? Ay, nako, ewan ko. At 43% ng mga Pilipino nahuhusayan kay VP Sara. According to WRN research, so 43% Pinoy nahuhusayan kay VP Sara, 21% kay BBM ako sa survey. Lumabas na 43% ng mga Pinoy ang nahuhusayan sa performance ni Vice President Sara Duterte, habang 21% ang nahuhusayan kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. bilang presidente ng bansa. Ayon sa November 25 na survey ng WR Numero Research Firm. Yan ha? Ito
Mula sa 21% na nagsabi na mahusayan sila kay Pangulong Marcos, ay 17% nito ang nagsabing mahusay ang Pangulo at 4% lubos na mahusay at 32% ang hindi sigurado. Mataas pa lang hindi sigurado. Hindi kami sigurado na mahusay si BBM, 32% kumpara sa 21%. Uy, grabe, ang malaking sampal yan. 32% hindi siguradong mahusay si BBM. 21% ang nagsasabing mahusay si BBM. Samantala, 16% ang sabi na ang Pangulo ay lubos na hindi mahusay. 16% ang nagsabi na hindi lubos na mahusay si BBM. Naku, ang sakit naman yan. Ito, nakakuha naman ng 43% kung saan 33% nito nagsasabi na mahusay si BP Sara at 10% ang sabing lubos na mahusay. Tapos, may kabuang 20% naman ang Vice Presidente ang panay na hindi nahusayan sa kanya. Ito pa. 7% ang sabing lubos na hindi mahusay si BP Sara at 16% ang sabing hindi ito mahusay. Okay, kabibing ha? Grabe. Pero, ang taas, no? 43% kay VP Sara, nahuhusayan kay VP Sara. While kang BBM, 21%. Ang taas ng agwat. Tapos si BBM pa, ang may gana ang may gana na sasabihin na, open na ako na makipagdialogo kay VP Sara para sa pambansang interes, para sa unity. Wow. Bakit? Naramdaman mo na ba na tila yata ang mga tao hindi nahuhusayan sa akin? Tila yata iba na ang patutunguhan ng ating ekonomiya ngayon. Lubog na. Kung lubog ang ilang parte ng Pilipinas kapag umuulan ng baha, mas lalong lumubog at lubog na lubog ang ekonomiya ng bansa natin, mga kabibig. I think ramdam yun naman yan eh. Hindi naman tayo walang pakiramdam, walang puso, walang mata, walang sense of observing what is going on with our environment and our country. Alam naman natin, ang dollars nga, ang taas ng palitan, 58 something ngayon. Diba, umabot din ng 59. So it means, lagapak talaga ang ekonomi ng bansa. Diba, kabibig? So ano ang iyong komento hinggil dito, mga kabibig? Tungkol sa gustong dialogo ni BBM kay VP Sara para sa pambansang interes. Pero meron ako nabasang komento na pwede namang magdialogo basta iuwi sa Tatadigong. Hala, naku, gawin kaya ni BBM yan? Antay tayo mga kabibig sa mga latest trending news. Pero ako, feeling ko talaga, no, ano lang yun, salita galing sa dila lang yun eh. Pampalubag loob, pampafeeling, mabait si BBM, tapos VP Sara ang hindi mabait kasi hindi ayaw ng dialogo. Parang gusto nang i-portray sa tao na si BBM yung anghel, si VP Sara yung nasa kadiliman. Wow! Grabe. O sige, comment kayo mga kabibig. Do you think VP Sara will have peace talk? Wow, peace talk talaga, no? Magkipag-dialogo kay BBM? Comment down below.